Magandang araw mga kakayod, nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, inyong kaibigan na inyong kasama dito sa ibang bansa para magtutod na naman po sa inyo ng mga kwento, mga pangyayari at ganap sa buhay ng isang OFW. Mga kakayod, pag-usapan natin ngayon ang salitang sahod na isa sa mga pinaka-importanting rason ba't nandito ang isang OFW. Mga kakayod, ang sahod ay isang paraan o isang ganap kung saan ang isang OFW ay magkakakuha ng kanyang naaayon na halaga ng serbisyo niya sa loob ng isang buwan. Pero ang nangyari mga kakayod, lalo na po dito sa Middle East, hindi na po lahat ng mga kumpanya dito ang nagbibigay ng sahod sa tamang pizza at sa tamang araw na dapat magpasahod sila sa mga manggagawa. Mga kakayod, kaya isipin natin ang mga manggagawa na mahirap yung sitwasyon natin, lalo na pag may mga ginagatas tayo at may mga pinagagastusan sa pamilya natin sa Pilipinas. Leksyon na makukuha natin dito mga kakayod na pag maliit yung kumpanya natin, konti lang yung branch o isa lang yung may-ari na umaasa lang kung magkano yung kikitain nila sa isang buwan, mahirap mga kakayod na makapasahod sila sa tamang oras at saka sa tamang araw na dapat sasakto sa isang buwan. Mga kakayod, dapat masabihan natin yung pamilya natin sa Pilipinas na ihanda yung sarili nila, magtipid, gastos lang sa mga tamang bibilhin, huwag muna yung mga hindi kailangan, kasi kailangan na yung pera na pinadala natin aabot, at mas maganda pa kung susubra sa isang buwan. Kasi mga kakayod, kung anong araw, anong pizza yung gustong magpasahod ng may-ari, siya yung nasusunod kahit sobra na sa isang buwan. Ang delikado nito mga kakayod, kasi yung management, yung may-ari, hindi natin alam kung sino talaga yung totoong may problema kung bakit hindi nakapagpasahod. Kasi halimbawa sa kumpanya namin, malaki naman yung kita, araw-araw kumikita naman ng 30 to 40, at may araw pa nga na kumikita ng 60,000 reals. Hindi natin masabi kung sino talaga may problema at saan nagka-problema. Kung sasabihin nila na nagka-problema dahil nagbayad sa mga nag-exit na mga empleyado, hindi pa rin yun sapat mga kakayod, kasi malaki pa rin yung naipon nila sa isang buwan kaysa sa binabayad nila doon sa mga nag-exit at saka mga raw materials o ano pang serbisyo na binabayaran ng kumpanya sa isang buwan. Mga kakayod, mainit na ang ulo ng mga Pilipino pag hindi nasahuran ng tama at saka hindi na aayon sa isang buwan na pasahod, kasi may mga pangangailangan tayo, yung pamilya natin at saka sa sarili natin. Halimbawa mga kakayod, yung maintenance natin na gamot, hindi natin mabili dito ng tingi-tingi, isang box talaga, kasi hindi pareha sa Pilipinas na bibili ka lang doon sa sari-sari store o sa maliit na generic pharmacy, pwede kang bumili ng per piraso. Dito hindi pwede mga kakayod, kaya kung maubusan ka dito ng pera kasi wala pang sahod, magtiis ka talaga mga kakayod, at may tendency pa na susumpungin ka ng sakit mo kasi wala kang mainom na maintenance na gamot. At yung bigas mga kakayod, pagkain, asukal, kape, wala na mga kakayod. Kahit isang real sa bulsa mo, maubos talaga yan kasi sobrang tagal bago ka makahawak ulit ng sahod mo. Sana naman mga kakayod, maintindihan ng mga pamilya natin sa Pilipinas kung medyo late yung padala natin o aabot ng isang buwan kalahati, 2 buwan, kasi nga hindi natin hawak yung pagpapasahod. Mga kakayod, ang
tandaan dapat ng mga Pilipino na nag-a-apply pa dyan sa Pilipinas na tanungin nila, i-check nila yung kumpanya na tatanggap sa kanila kung malaki bang kumpanya, marami bang may-ari, may pera ba yung kumpanya, tsaka may kaya ba yung kumpanya na makapagpasahod sa kanila sa tamang panahon kung nandito na sila magtatrabaho. Kasi mga kakayod, ang nangyari sa amin, hindi namin chinik, ako mismo hindi ko chinik nung nandun pa ako sa Pilipinas kung anong klaseng kumpanya yung mapasukan ko dito. Kaya pagdating ko pa lang dito mga kakayod, na surprise ako na 2 buwan kaming hindi napasahuran. At saka every month laging late yung pasahod. Hindi talaga nila nasolusyonan kung ano yung naging problema nila, bakit ganyan. At saka hindi nangyari mga kakayod na nagsahod kami ng dapat na maaga o tumama man lang sa tamang pagpasahod ng may dignidad sa manggagawa. Mga kakayod, sana rin isipin at saka isaalang-alang din ng mga agency sa Pilipinas na i-check muna nila yung background ng company bago nila tanggapin na kukuha ng mga Pilipino na manggagawa doon sa atin. Kasi isa rin sila sa masisi natin mga kakayod na bakit hindi nila inusisa yung company bago nila tinanggap na mag-hire sila ng tao sa Pilipinas. Mga kakayod, gutom, inis, stress yung makukuha natin dahil sa ganito, pati na yung mga nasa Pilipinas. Pero mga kakayod, wala tayong magawa, mag-antay lang tayo, mag-relax, kasi hindi naman natin pwede silang awayin o pursahin, kasi tayo yung babaliktarin nila. Baka mapauwi pa tayo sa Pilipinas na wala tayong madala, kasi tayo na naging masama kahit hinahanap lang natin yung dapat para sa atin. Mga kakayod, pasuporta naman po sa ating channel. Please like, share, subscribe at pakihit na rin ang notification bell para lagi po tayong updated sa susunod na video na i-upload natin. Mga kakayod, hindi na talaga parehas dati yung sitwasyon na may pizza nasasahod ng parehas every month. Ngayon, nag-iba na talaga yung sitwasyon ng mga kumpanya, ng mga may-ari. Kaya adjust talaga tayo at magdasal, at lagi lang nating isipin na kalma lang tayo. At yung sa mga pamilya natin sa Pilipinas, magtiis at magpasensya rin. Mga kakayod, ang buhay ng isang OFW ay mahirap, kaya bago kayo mag-apply, ihanda nyo muna ang inyong sarili, ang inyong isipan at ang inyong pamilya. Maraming salamat mga kakayod.